Tunay nga na ito po ay pinakamataas na oras, pinakamataas na panahon, araw para sa ating Diyos. Amin po ba? Kaya nga, ating patuloy na ipagpapasalamat na patuloy niyo po tayo pinagtatagumpay. Hallelujah. Bigyan po natin ng pamagat, the flesh and blood of Jesus. Hallelujah. Na matatagpuan sa John chapter 6, 41 to 59. Okay. So, mapag-uusapan natin mamaya kung bakit na. What it means to eat the flesh and drink the blood of Jesus. Hindi po tayo mga cannibal sa iglesia nito. Kasi nga, kahit saan pa natin hahanapin, the flesh and blood of Jesus. But wala na. The physical, okay. But now, atin po itong tunay na pagnilay-nilayan at tunay nga na ihanda natin ang ating buong konsentrasyon upang makapakinig sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sa Biblia, hindi po sinasabi na hindi sapat na tayo ay tagapakinig lamang. We just hear, attend the Sunday Lord service, at tayo na righteous, tayo na napapakingbanaan. Sinasabi sa John 15:3, nalilinis tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ngunit, in 1 Peter 1:21, nalilinis tayo dahil din sa ating pagsunod. So, listening is one thing, pero obedience, the act of obedience, completes it. Okay. Kaya nga, faith and obedience goes together. True faith is with obedience. Kaya nga in James chapter 2:17, ano po bang naroon? Sa aklat po ng Santiago. Basahin ko sa NIV. James chapter 2 verse 17. Ang sabi po dito, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Okay. So, ibig sabihin, mahirap na sabihin natin na tunay tayong mananampalataya, ngunit wala namang kaakibat na pagsunod sa atin. And even in James 1:22, basahin nga natin, James 1:22, ilagay ko nga po sa magandang balita. Basahin ko sa English muna. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Okay. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Next. 23. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tignang mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kaya nga po, in this church, we always emphasize of true faith. Okay. Totoong pananampalataya. Now, we do not come to church just to listen and pag-uwi, wala na yung napakinggan. The emphasis is that the word must become living in our soul and we obey. Kung paano nga talaga na nararanasan natin ang salita ng Diyos. Di ba nga hindi natin mararanasan ang mga pangako ng Diyos kung wala pong kaakibat na pagsunod sa atin? How do we receive the Holy Spirit? Di ba nga andun yung pagsunod, yung pagnanais na magpagamit para sa kanyang kadakilaan? Because the Holy Spirit is given to those who want to be used for God's glory. Amen. Ang sinasamba po nating Diyos
is a unique God. God is one and only, the only true God. Bakit tayo may totoong pananampalataya? Dahil ang sinasamba po natin ay isang buhay at totoong Diyos. Amen. Sa iba, hindi nila may paliwanag paano ang Diyos ay iisa. Pero may tatlong persona. Hindi nila maunawaan. Meron namang oneness na sinasabi, kung sino ang Ama, siya din ang Anak. Pero hindi po iyon ang ating pananampalataya. Our God is one in three person. Ibig sabihin na pag-iisa sila sa paano kaparaanan, sa pangalan, sa kaluwalhatian, at sa kalooban. Hallelujah! Kaya nga ang salita ng Ama, the word of the Father, manifested through the works of the Son. Kaya nga in John chapter 1, verse 1, He is the Word, the big Word na kasakasama na ng Diyos. And in John chapter 1, verse 14, siya ay nagkatawang tao. The Word became flesh. Kaya nga, the Word of God manifested through the works of Jesus. Kaya nga, in John chapter 6, 37, bago yung main text natin, nasusulat po dito na 37 to 39 na hindi Jesus came, I have came to do the Father's will. Tama po ba? Na siya ay naparito dahil nga, paano po? Para po sa kalooban ng Ama. In John chapter 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Okay. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Okay. 39. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Mind you, ang kalooban ng Diyos, hindi po, 39 lang po. Huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi buhayin ko siya muli sa huling araw. Okay. Our hope ay buhay. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay andun na kahit tayo po ay mamatay, ang pag-asa po natin ay mabubuhay din po tayo muli. Kasi kung ang pag-asa natin, ang ating pananampalataya ay hindi tayo mabubuhay muli, then hindi natin kailangan na magpakahirap to put all our effort. Pero tunay nga po na ang kaligtasan po ang hinahabol natin. Amen po ba? Ano po bang pinakamahalaga sa oras na ito? Ano po bang pinakamahalaga na dapat natin pagtuunan ng pansin? Ang salita ng Ama, it is manifested through the Son. At kung paano man natin nararanasan the work of Jesus, ang mga pangako ng ating Panginoon Jesus, di ba nga, it is by the Holy Spirit na siyang tumutulong sa atin. The Holy Spirit in us, sa mga hindi pa nakakaranas ng banal na Espiritu, the Holy Spirit within us is the one helping us, reminding us, patuloy po na ang banal na Espiritu ang siyang nag-guide. Okay. Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng paalala kung paano ba tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kung andun pa rin yung paalala, di ba nga nararanasan natin sa mga pagkakataon na magkakasala na tayo, sa mga pagkakataon na nagkukulang na tayo, di ba nga ang nagpapaalala po sa atin ay ang banal na Espiritu. Ipapaalala niya the Word of Jesus upang tayo nga ay makapagsisi. Ang nakakatakot na estado ng isang mananampalataya ay kahit gumagawa ka na ng kabalbalan, pero wala ng reminder from the Holy Spirit. Nakakatakot iyon. Bakit? Ibig sabihin, pinabayaan ka na. Hindi ka na nire-remind. Okay. Kaya nga,
pasalamatan po natin ang mga pagkakataon na patuloy tayong itinutuwid ng Diyos. Pasalamatan natin mga pagkakataon ng banal na Espiritu is the one guiding our mind. Kasi nga, andun yung laban sa spiritual. Anong ginagawa ng Diablo? Even Pedro, si Pedro hindi po nakaligtas in the injection of the negative thought na in-inject ng kaaway kay Pedro, na ang ayaw ni Pedro na mapangyari ang kalooban ng Diyos, ang mamatay ang ating Panginoon Jesus. Ang akala ni Pedro, it is righteous na hindi dapat mamatay ang ating Panginoon Jesus. Pero kaya nga hindi saklaw ng ating isipan, hindi po kayang saklawin ng isipan ng tao, hindi kayang saklawin ng isipan ng tao ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, on how, paano natin maintindihan ang salita ng Diyos? It is only by the spiritual mind na binubuksan ng Diyos upang matanggap natin. Kung gagamitin lang natin ang sarili nating dunong para aralin ang buong Bible, marami pong mga scholar na nag-aaral po ng Bible. Pero if we do not find Jesus in every page of the Bible, the blood of Jesus in this Bible, kung hindi natin makikita, ang ating Diyos is the main hero of the Bible, the main character of the Bible, then doon po mawawala. Kaya nga, it is not about us, it is for God. Kaya kung nauunawaan natin kung bakit tayo nalikha, doon magsisimula the opening of the mind, bakit tayo nalikha. Yung una nating awitin kanina sa opening song, we are made to worship. Totoo ba na tinatanggap natin that we are made to worship God? Totoo po ba na tinanggap na natin sa ating pananampalataya na tayo po ay humihinga, nakakakilos para sa ating Diyos? Hindi lamang para sa ating sarili. Kasi kung hindi pa iyon ang ating isipan, andun pa rin yung pag-ibig natin sa laman. Andun pa rin yung makamundo. Kaya nga bawal natin titilin ang ating sariling buhay because we do not own our own self. We must accept fully with faith that this body, this soul of ours is owned by God. Pagmamayari ng Diyos. At kapag makuha natin ang buong-buo yun, doon mag-i-start that we now live for Jesus. Tanong, are you living now? Are we living now for Jesus? Namumuhay na po ba tayo para sa Diyos? O andun pa rin yung namumuhay tayo para lamang sa ating sarili? Tignan na lang natin ang nangyari. Los Angeles, California, alam niyo na yung pangyayari? Yung nasunog. Andun po sa Beverly Hills ang napakagagandang mga bahay. Mga bahay na mga $1,000,000, mga billionaire. Dollar po pinag-uusapan natin, ano po, hindi po peso. Anong nangyari ng pera nila? Wala silang magawa kundi lumikas. Ang pera, ang bahay, nasusunog. Diba? Pero ang ating pananampalatayang totoo, it will last forever, it must be embedded in our soul. Ang pangalang Jesus ay dapat nating taglay. Kasi hindi yun mananakaw ni numan kung patuloy natin itong ipaglalaban. Hallelujah. Ang Diyos, iniibig naman po talaga niya ang mundo. Paano natin masasabi iniibig niya ang mundo? In John 3:16, di ba nga, for God so loved the world, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako, sino mang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mundo, alam itong verse na ito, favorite na ng lahat ito eh. Pero ang problema, humihinto doon sa God, for God so loved the world. Yun lang. Hindi nila itinutuloy na inuunawa, di ba? Basahin nga natin. John 3:16. Although memorize ito ng lahat, pero bakit hindi nila maunawaan the complete package ng John 3:16? Okay.
Sapagkat, basahin nga natin na malakas, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Conditional. Conditional, hindi. Although minamahal niya ang lahat, pero sino lamang po ang makakatanggap ng totoong pag-ibig ng Diyos? Sino lamang po ang totoo na makakaranas ng buhay na walang hanggan? Di ba nga ang mga totoong sumasampalataya? Kaya hindi tayo dapat manampalataya sa uso lamang. Manampalataya sa salita lamang. Oh, I believe, yun lang. I believe in Jesus. Pero, sabi nga sa James, kahit nga ang mga demonyo ay nanginginig sa pangalang Jesus, they believe. Pero incomplete. At yun din po yung napag-aralan ko, na kahit pa naniniwala ka sa pangalang Jesus, pero kung kulang ka sa pagsunod, delikado. Dahil meron na akong example. Malapit yun dati sa akin. Siyempre, hindi ko na pwede sabihin na mahal ko pa rin hanggang ngayon dahil kaaway naman ng Diyos. Sino mo umiibig sa kaaway ng Diyos? Maging kaaway din ng Diyos. Mamili tayo. Kaya nga, we are not having faith through our emotion. Dahil nabagbag ang ating damdamin, kaya tayo naniniwala, yun lang po ba? Kaya nga, ilalabas natin ang emosyon natin eh. Pero kailangan talaga ang salita ng Diyos pumasok hanggang sa kaibutuhan ng ating kaluluwa. Para ito ay upang magkaroon ng buhay ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Kapag skin deep, okay, mapapagaling naman ang ating mga pisikal na karamdaman. Pero paano mapapagaling yung andun na malalim na spiritual nating karamdaman kung hindi makakapasok ang salita ng Diyos? And mind you, ano po ba ang pinaka-strategy ng kaaway? Ang pinakaayaw niya ay makapasok na tunay ang salita ng Diyos sa atin. Kaya sa iba, ano yung binibigay ng kaaway? Matigas na puso. Kaya nga, nagpapabasag tayo sa Diyos. Diba? Matigas na paninindigan. Self-righteousness. Sariling karunungan. Kaya bakit ang hirap hayagan ng mga tao na ang tindi ng pangakatwiran? Sa Ilocano, nagtangken. Nagtangken. O, aralin nyo na. Nagtangken. Iti kapanunutan na hanggang maibawin. Hindi sila natuturuan. Okay. Kaya we must be like a sponge in the truth. In the truth, it is sponge with the word of this world. Okay. Kasi hindi buhay. Anong sabi nga, anong host? Nag-survey sila. God is our creator. Tama? Creator nga ba yun? Zero mention. Sino mga kinikilala ng mga creator? Sino yung kinikilala ng mga creator? God, zero mention. Tapos, hindi naman, ang comment lang ng host, no surprise in this godless town. Ang hirap ayun na, no? And then, the people laugh. The mockery, hindi naman doon sa host eh. Ibig sabihin, doon sa mga tao na taga-Losa, doon talaga na hindi tumatanggap sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. O asaan na si Captain America nila? Asa na si Iron Man? Dapat kumikilos na sa pagkakataon yun, nasusunod na sila. Pero di ba, it's just a Marvel thing. It's just super fiction na hindi totoo. Gawa-gawa lang. It's moving. Kaya in movies, hindi mo pwedeng tanggapin yun ng buong buo kasi nga, gawa-gawa nga ng imagination ng writer, imagination ng director. And ipoportray ng mga artista na magaling para ang mga manonood ay mahumaling. Diba? Para mahumaling. Ngayon, anong mangyayari? Okay. Ang mga tao, lulong na lulong
sa mga bagay sa mundong ito dahil nga sa mga napapanood. Kaya nga, kung gustong yumaman ng isang tao, mag-artista ka. Pero ang artista, ang trabaho naman niya ay mapanuguran ang mga tao kasi nga doon nanggagaling ang pera niya. Sinong bibili ng ticket? Diba? Kaya kailangan, hindi sila pwedeng maging kalaban ng tao. They must be people pleasers. Diba? Pero hindi po tayo ganoon. We are standing in the truth and we rather offend men rather than God. We better offend men rather than God. Ang nakakatakot po, if we become offensive to our God. Kaya bakit tayo naghihingi ng tawad? Bakit tayo sama-sama? Bakit ang lingkod ng Diyos humihingi ng tawad? Dahil kinikilala po natin that in whole week, even nga sa isang araw, did we perfectly obey? Did that andun yung pagkukulang natin? Kaya nga in our weakness, grace of God, the power of God is manifested in us. Kasi nga, kailangan din na makita natin ang ating kahinaan para lalo po tayong dumepende sa Diyos. Kasi ang nakakatakot din naman, kapag iniisip natin, malakas ako, prayerful ako, okay, 100 chapters ako. Nakakatakot po kapag iyayabang na natin sa sarili natin ang pananampalataya. We must always go back. Return to the Bible na wala tayong magagawa kung hindi iyon loloobin ng Diyos. Kaya nga, even in our evangelism, kahit talaga magtropa-tropa tayo kung hindi niloloob ng Diyos, wala tayong magagawa. Even online, hindi maunawaan ng bawat isang mga kapanood kung hindi niloloob ng Diyos at hindi binubuksan ng Diyos. Kaya bakit tayo nagpapasalamat mga kapatid? Dahil nga, niloob ng Diyos na ikaw ako ay tunay nga makilala ang katotohanan. Amen? Alam po ng buong mundo ng ating Panginoon Jesus ay naipako sa krus. Tama po ba? Pero bakit hindi mapaniwalaan? Hindi mapaniwalaan ng buo. Iniisip pa nga kwento-kwento lang. Pero historically, it is written. Kahit sa historical books, it is never denied. Because it is the truth. Hallelujah. Bakit? Ano ba ang isipan ng mga tao sa mundo? Di ba nga ang isipan nila? Money is the very urgent thing. Money is life. Okay. Hindi naman natin sinasabi na hindi na tayo namumuhay without money kasi kailangan natin talaga ng pera. Di ba nga? Even online, you are sending your offerings. Okay? Ang ibig ko sabihin, sa mundo, andun na lang yung focus sa pera. Andun na lang yung focus para magpayaman. Andun na lang yung focus para sa mga bagay to gain the wealth of this world. Pero tayo po ngayon na hinahayagan ng katotohanan, what is the most urgent thing? It is eternal life. Ang pinaka-urgent thing ay tunay nga ng kaligtasan. Bakit? Ang nakakatakot pag mahuli ang lahat. Kaya nga hindi pwede sa iglesia nito na tayo tutulog-tulog, maging complacent, hahaya-hayahay. Nasabihin natin, doon naman ako nag-church, doon sa truth ang inihahayag. Kaya ulitin ko kanina, we are not just here to listen. We are here to listen and obey. Amen po ba? Tanggap niyo po yun mga kapatid. Bakit po ipinadala ang ating Panginoon Jesus? Alam po ng Diyos, without Jesus, sabi nga sa Hebrews 9 verse 12, Hebrews 9:22, kung walang pagbubuho ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Okay? In the Old Testament times, alam niyo yung kwento, na when they offer, di ba nga may offering sila na lamb? Alam niyo ang lamb? Tupa. Okay. Sino nang nakatikim ng lamb? Iba yung karne niya. Natikpan ko na rin ata. Oo, meron nun sa reserva. Okay. May lamb, may kambing. Kasi
ang utos sa kanila, hindi sila pwedeng pumasok na walang offerings. They must not come to the place of worship empty-handed. Kaya andun yung atonement. Meron pa kasi ng iba-ibang klase ng offering. May sin offering na i-offer nila para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Okay? May offering sila for Thanksgiving. Kaya may mga iba-ibang klase po talaga ng offering. May peace offering. Okay. Why do we give our Lord's Day offering, mga kapatid? Bukod sa tithes, our tithes is 10%. Bakit sinasabi na returning to God? Ang ibig sabihin ng tithes, panunumbalik sa Diyos because ang 10%, tinatanggap natin that it is not our own, ibinabalik lamang natin sa Diyos. Okay. We are returning to God. Of course, the church is the embassy of God here in earth, kaya dito po, inilalagak. Okay. Kasi nagagamit din naman. Sa mga online. Diba? Pang-sustain sa internet. Malaking bagay iyon. Hallelujah. Dito naman, alam niyo na kung saan napupunta. Sabi po ba? Hindi niyo nakikita kung saan napupunta. Okay. Isa pa. Meron pala tayong mission on February. Please continue to pray for that. Help us in prayer. Amen? Okay. Tunay nga po na tayo po, ang ating Panginoon Jesus, nabili na po tayo sa kanyang banal na dugo. Tunay nga, ilabas na siya please. Tunay nga po na tayo po ay binili na po ng ating Panginoon Jesus. At kung hindi po tayo maging grateful for that, ulitin natin, why we do give our Lord's Day offering? Dahil pagkilala natin na nabili tayo ng ating Panginoon Jesus. Lord's Day offering, it is our offering for God, remembering the sacrifice of our Lord Jesus. Binili tayo, hindi libre. Ang ibinili sa atin, ang pinantubos sa atin, is the blood, His blood. His blood. Kaya our money also is our flesh and blood. Tama po ba? It is our offering. Dahil nga, hindi naman tayo hayahay na biglang nagkakapera lang. Hindi naman tayo nagtataya ng, scatter, na biglang, ting-ting, pera na. Hindi pwede sa atin yun. Okay, bakit? Hindi yung kalooban ng Diyos. Okay, suwali yun eh. It is by luck. Our faith is not by luck. Ang pananampalataya po natin ay hindi sa swerte. Ang pananampalataya po natin ay totoo. Okay. Tignan nyo. Ang mga tao, sinasabi nila na napapahamak sila kasi, halimbawa, yung mga pag 13, Friday the 13, takot na takot ang mga tao. Okay. Naisip ko din, in buildings, sa pagtatay ng buildings sila, alam niyo ba, ang iniiwasan nilang floor ng building is 13. Kaya ang mga developer, ang mga gumagawa ng building, hindi sila naglalagay ng 13 floor. Kasi nga, hindi re-rentahan. Anong tawag doon? Triskaidekaphobia. Triskaidekaphobia. Fear of the number 13. Okay. Natatawa ako. My birthday is January 13. Okay. January 13 is of course, my favorite. Bakit? Doon ako sinilang eh. At ako pinagpapala. Okay. Pero ang mga tao, ayaw ng 13 kasi malas. Ay, hindi ko po sinasabi ito. Nagkataon lang talaga kasama po sa preaching. Ang Diyos sinasabi niya, bakit napapahamak ang mga tao? In Isaiah 4 verse 6, my people are perished because of lack of knowledge. Ang mga tao ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman, kamangmangan. Kaya nga hindi tayo pwede maging mangmang. Kaya palayasin ang espiritu ng kamangmangan. Pero patotoo, isa natin kapatid, tuwang-tuwa, galak na galak. Sabi ko, ang nakikita ko naman sa buhay niya, ngayon lang talaga niya nararanasan ang pagkilos ng Diyos. Tama ba? Tuwang-tuwa siya. Alam mo, pastora, nung cast out mo kami, yung ganon. Tapos ganyan, pastora, parang natanggal the cloudy mind, yung parang bumabala sa aking isipan, and for whole week, ang talino ko po.
Na perfect ko po yung exam ko. First time na naka-perfect ng exam, estudyante po ito. Okay? Pero tama, when we cast out demons, ng kakulangan ng kaisipan, kamang-mangan, di ba nga, kapapalayas, bakit hindi natin maisip ang mga bagay na yun? Dahil nga, hindi pinagkakaloob ng Diyos. Okay. Ano ba ang pangalan Jesus? Ang pangalan ng Jesus in Matthew 1:21, ang ibig sabihin, He will be named Jesus and He will save us. He will save us. He will save people from their sin. Mateo, chapter 1, verse 21. Ang sabi dito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. God knows that our salvation is only through Jesus. Na kung hindi niya ipapadala ang kanyang anak, wala tayong kaligtasan. Dahil nga sinasabi ko ulit, kung naging sapat na ang mga offerings in the Old Testament times, hindi na kailangan magbubo ng dugo ang ating Panginoon Jesus. Pero the Old Testament times is just a parable. Jesus completed the law. Perfected the law. Okay. Ang ating Panginoon Jesus, kaya nga napaka-powerful ang name Jesus kasi unang-una sa lahat, Jesus is the name of God. Jesus is our salvation. Ang pangalan Jesus, doon sa pangalan Jesus, dito lamang po natin makikita, mahanap ang tunay na kaligtasan. Amen po ba? Ang mga tao, gusto lang nila mapagpala. Ang mga tao sa mundo ito, di ba lahat, gusto yung blessing. I want to be blessed. Pero ang mga tao sa mundo, pero ayaw nilang malaman ang patungkol sa kasalanan. Jesus came to save us from our sin. Okay. Ano ba ang kasalanan? Bakit ba nagkakasala ang mga tao? Una sa lahat, di ba nga, may mga nahuhuli ng mga enforcers dahil nga sasabihin ng mga tao, ay, hindi ko alam. Di ba? Pero no one is an excuse to the law. Tama? Even if you are ignorant about the law, it's not an excuse. Ganun din naman. We will never be excused sa kaparusahan in the judgment day dahil sa kawalan natin ng kaalaman. Kaya kailangan natin manalangin ng manalangin na madagdagan ang karunungan na ibinibigay sa atin ng Diyos. At sa pamamagitan sa karunungan na ito, doon tayo sumusunod at doon tayo po patuloy na napagpapala ang ating espiritu. In Matthew 13, o diba? 13, verse 11, ipinagpakakaloob po niya sa atin, pakitignan nga po, Matthew 13, verse 11, diba nga, ang Diyos, binubuksan niya ang ating isipan. Okay, basahin natin. Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Amen. Sino ang tinutukoy dito? E di sa atin po ngayon na may pananapig na makinig, malaman ang katotohanan. Kaya lagi natin i-check, where is the desire of my heart? At doon din, alam ko talaga ang katotohanan. Alam ko ang totoo. Na kung wala kang interes sa bagay na iyan, hindi mo papakialaman. Wala kang interes, edi hindi mo man lang malalain. Wala kang interes para makikinig. Wala kang interes para saliksikin. But if you are so very curious, may andun yung desire na malaman mo, totoo na truth, talagang ilalapit niya. Kaya totoo po yung panalangin na in Jeremiah that our desire must be for God. Kaya let us always check our heart's desire. Para saan po ba tayo ngayon nabubuhay? Okay, where is our desire? Ang Diyos nga po, alam niya ang kahinaan ng tao. Alam niya ang kalakasan din natin. Ang kalakasan natin na totoo kung tayo po ay nananampalataya lamang sa Kanya. Kasi ang kalakasan pisikal na dumedepende sa ating sarili ay hindi po totoong kalakasan. Bakit?
Forever ba na malakas ka? Di ba nga't andun yung pagkapagal? Pero where is our strength? Di ba nga't sa ating Diyos? Ang mga tao gusto talaga ng physical blessing. Pero babalikan ko yung nangyari na nasunog lahat ng mga yaman nila. Asan na ngayon? Makikita mo talaga, and even the satellite andun, nakupo. Punong-puno. Pulang-pula. At alam mo yung Hollywood, tapos talagang fiery red. Na-imagine nyo ang hell? May mga tao na Orange red. As in talaga, it resembles. Pero in hell, eternal, ang description, eternal lake of fire. Okay. parang yung siguro na. Lumapit ka nga lang sa kumukulong tubig. Mararamdaman mo yung init. Kaya may turo si Dr. Shane. Kung may kasalanan ang hindi mo matanggal-tanggal, para mapaalalahanan ka, magising ka, kumuha ka ng isang baso, lagyan mo ng kumukulong tubig, isawsaw mo yung daliri mo para magising ka. Mabuksan na ito yung taste, lasa ng forever mo mararanasan kung hindi ka pa magsisi ngayon na pinapaalalahanan ka ng banal na spirito. Kaya what's the point? Alam niyo po ba ng mga walang relasyon sa Diyos? Nabanggit ng paulit-ulit ni Sister Yo. Diba? Kung wala tayong relasyon sa Diyos, okay, alam niyo po ba ang turing sa tao na walang relasyon sa Diyos ay patay? Huh? Okay. Kaya nga, doon ko naunawaan yung sinasabi sa Lucas 9 verse 60. Let the dead bury their own dead, but you must follow me. Diba? Lucas chapter 9 verse 60. Jesus said to him, ay sabi muna sa 59, He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. 60, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. You see that? Kapag ang buhay talaga natin ay nakaangkla na sa Diyos, we are not to please the people. Sunday, ililibing ang kamag-anak mo. Pero Sunday is the Lord's Day. Ano ngayon ang pipiliin mo? Marami sa mga mananampalataya na gumigiba, sasabihin, wala kang respeto. Wala kang respeto sa patay. Okay. Buti pa ang patay, nire-respeto. Ang Diyos hindi. Ang sakit kaya. Pag Sunday, buti ngayon wala. Pag Sunday, dadaan dito sa amin kasi malapit lang. Pero ayoko naman mag-church doon, na malapit doon sa Hampang Santo. Idadaan kasi dito pag yung daanan, alirinig mo, ano yung mga kanta nila? Marinig mo, lakas ng patugtog. Tapos nagpo-procession na yung patay. Pipiliin po nila na paglilibing nila ay linggo. Okay. They respect the dead, but they don't respect God. Sabihin pa nila sa anong sabi ni Sister Young, gabayan mo kami. Ang patay po ay patay na. At hindi na po siya maaaring bumabay. Bakit? Wala na. Sino po ba ang nagmamay-ari ng buhay? Sino po ba ang nagmamay-ari ng lahat ng buhay? Di ba nga ang manlilikha, the Creator? Kaya babalik tayo talaga sa statement na in that godless town, no one recognized Jesus as the Creator. Pero bilang totoong mananampalataya sa salita ng Diyos, at ang pinanghahawakan natin ay salita niya, alam po natin that our God, Jesus, is our Creator. Okay. Ang ating pong katawan ay patay dahil sa kasalanan. In Romans 8 verse 10, we are dead because of our sin, because of our transgression. Ibig sabihin, ang taong hindi napapatawad sa kanyang kasalanan ay patay sa harapan ng Diyos. Okay.
Unang-una, ano bang kasalanan na kailangan tayong mapatawad? Ang kasalanan na namanan natin sa ating ninunong si Adan. By the sin of disobedience ni Adan, di ba, sumuway siya. Nag-go against, di ba? Halimbawa sa dark, pag hindi pumasok sa bilog, away. Okay. Pero pag bull's eye, sumusunod. Ganun lang ang pagsunod. Kung hindi ka sumusunod, away. Away. Hindi ka nakaka-bull's eye. Okay. Kaya nga, turning away from God, ang ibig sabihin ng kasalanan. Lumihis ka sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakasala ay paglihis, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay. And by that sin, namatay ang buong sangkatauhan in Romans chapter 5 verse 12 na ibilang na po tayong lahat ay patay. And how can we become born again? Bakit may term na born again? Hindi naman talaga nakalagay dyan. But we become born again in John chapter 3 when we accepted Jesus as our Lord and Savior. Kaya nga may proseso ng bautismo. Okay. Sabi dito, tinatanong ni Nicodemo, okay, paano ba ako? Paano ako mabubuhay muli? How can I be born again? Okay. John chapter 3 verse 5, anong sabi dito? Sagot naman, formula. Balik-balikan natin sa 3. Sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. For, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Born again in flesh. Ang flesh is for flesh. Kasi hindi na pwede pumasok yung malaking bata sa tiyan mo. Diba? Hindi na pwede. Okay, kakasya pa ba? Mas matangkad na yung anak. Mas matangkad na yung anak kaysa sa nanay. So, paano bang papasok? Hindi yung tanong ni Nicodemo. Okay. Born of water and spirit. Kaya nga po tayo, we have baptism. And baptism is only for those na may tamang kaisipan. Ang ibig sabihin ng bautismo, pakikipag-isa sa ating Panginoon Jesus sa kanyang kamatayan, kaya nga ilulubog at ang kanyang muling pagkabuhay. And that is not just a ritual na ginagawa natin. No! Para makasabi sa iglesia ito, kailangan ba magpabaptize? No! This is obedience to our God. Na ang ating pananampalataya, na bagay tayo man ay mamatay, ang pag-asa po natin, we will be risen up. Mabubuhay tayo muli. Dahil ang pananampalataya po natin ay sa ating Panginoon Jesus. He is the God of the living. Kaya kahit tayo mamatay, mabubuhay tayo. Ang nakakatakot na pagkabuhay ay bubuhayin ka para husgahan. Yun yung pangalawang pagkabuhay. Ang unang muling pagkabuhay is for the saints. Do you want to become saints? Mahirap. Kasi nga, ang daming isasakripisyo. You have to give up your own life. Hindi naman yung ibibigay mo na yung buhay mo, mamamatay ka na agad. No, I mean, talagang mabubuhay tayo by the Spirit. Ibig sabihin, araw-araw natin ipapaalala sa ating sarili na patay na tayo sa pisikal, pero nabubuhay tayo ngayon para sa ating Panginoon Jesus. Bakit papahahabain ng Diyos ang ating buhay kung hindi naman natin ipapagamit sa Kanya? Lucas 9:60, ang sabi nung gustong maglingkod sa Diyos, teka lang. Ililibig ko muna yung tatay ko. Pero ang sagot niya ng Panginoon Jesus, hayaan mo ang mga patay ang maglibig sa kanilang mga patay. Ibig sabihin, labas ka na sa physical na iyan. Pero kailangan mo, you must follow me, you must preach the word.
Kaya nga hindi tayo nagpe-preach with the emotion. But we must preach by the living word. Okay. Ay, ito nga i-preach ko para saktan ko siya. Hindi po maging effective yung gano'n. Okay? Sa totoo lang, ang pinaka-effective talaga is ang mismong naghahayag. Siya ang unang nabibless sa salita ng Diyos na kanyang ihahayag. Kasi kung hindi ko tinatanggap ang salitang ito, bakit ko naman ihahayag? Okay? Kaya nga ang salita ng Diyos ay nararanasan. Ang mga totoong mananampalataya, dumedepende lamang po sa kagandahan loob ng Diyos. Amen. Sa araw ng pananambahan, why do we gather? Ang maraming nag-gather, naalala nyo, ay yung dyan sa daanan na iyan, maraming nag-gather pag Sunday, anong pagkaabalan nila? Sabong. Diba sa cockpit, arena? Ano ba? Sino ba yung mga mamaya, dyan, halimbawa dyan, nag-gather sila, bakit? Sa basketball, okay. They can gather thousands. Okay. Saan pa yung libo-libo talaga na kahit bumas ng mga tao ng thousands and thousands, sa mga concert, di po ba? Kaya ba, ang mga gathering na walang katotohanan, you can gather millions. Hindi pakikialaman ng kaaway. The enemy will never interfere ang mga gathering na walang katotohanan. Pero bakit hirap na hirap tayo? Bakit? Why we struggle? Why we struggle a lot? Minsan pa talaga, napakaganda ng preaching, tapos biglang nagluloko ang live. Biglang namamatay ang live. Don't you worry, nagre-record na po kami. Uploaded sa YouTube. Kaya kung ma-miss nyo anumang part ng preaching, watch again sa ating YouTube. Kasi kailangan natin ng wisdom. Hindi pwede mas patalino ang kaaway to distract us. Bakit ang daming distraction? Makikinig ka ng preaching. Andyan, aantukin ka. Okay. Bakit? We have lot of distraction when we are trying to get that life. Bakit? Simple lang. Ang Diablo, gagawin niya ang lahat ng kaparaanan to interfere the word for God. God's word. Okay. That's why we understand. Bakit andun yung mga threat ng accident, andun yung threat ng mga, andyan, yung mga, bakit kaya pag araw ng Sabado, pag gabi, darating ang mga problema, okay? Bakit pag umaga ng Sunday, andun yung pag-struggle? Okay. Bakit kaya pag gawain sa mundo, gising na gising ka? Pero gawain sa preaching, inaantok ka na. Oh, ako po. Okay. Bakit kaya? Pag nagbabasa ka naman ng Wattpad, nanonood ng YouTube, mulat na mulat. Okay. Pero bakit pag nagbabasa ng Biblia, isa lang ha, ayoko na. Okay. Diba nga? Okay. Because we are in the flesh and we are struggling. Okay. Pero kailangan natin ilaban na hindi manalo ang kaaway. Na siya yung nagsasaya, oh, I distracted you, kaya hindi ka nagtagumpay. Kaya bakit? Sa totoo lang, tulungan niyo ang preacher. The preacher will not be distracted. Dahil sa nakikita niya. Okay. Tulungan tayo. Okay. We have to pray a lot. Kaya why do we need to pray a lot? Because the enemy, its only goal ay wala tayong makuha na butil ng buhay sa araw na ito. Okay? Kaya kailangan natin panindigan in our faith that I am here to listen and obey. Na narito tayo. Hindi lamang magpakita ng ating presensya, but we are here confessing our faith. You are here now online confessing your faith. That here I am, Jesus, nagtagumpay ako. Here I am, here I am. Naninindigan sa kahit sa anumang struggle, here I am. Willing to obey you. It must be by faith. Okay. If we rely on our own strength, mapapahiya po tayo. Okay.
The Church of Jesus, in part, Matthew 16, dapat ito ang church. This is the true church. Matthew 26. to 43. Yun na lang bago gamitin natin. Basahin muna natin ito sa Matthew 26. In Matthew 26, 40 to 43, nagbalik siya, tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? 41, magbantay kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi ko maaaring maialis ang kopang ito malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok. Okay. Our struggle, na bakit andun yung antok pag spiritual na ang gawain. Naranasan na po iyan ni Pedro. Okay. Naranasan na po iyan ng mga alagad. Si Jesus, at that time in Gethsemane, grabe yung iyak niya. Grabe yung panalangin niya. Na yung pawis niya parang dugong tumatagaktak. Sabi niya, Lord, Father. Okay, ano sabi niya dito ang panalangin ni Jesus? Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyayari nawa ang inyong kalooban. Doon yung puso niya na, ang hirap naman talaga yung pagdadaanan niya. Alam na ng ating Panginoon sa kanyang pagdadaanan at nananalangin siya sa Ama. Okay? Na sobra yung paghihirap niya, ikaw ba naman, Diyos ka? Nagkatawang tao, ibig sabihin, kapag papaluin siya, ramdam na ramdam niya. Ilang beses bang pinalo ang kanyang ulo. Tapos, hahagupitin siya ng may kalawit. Binigyan siya ng koronang tinik. Pinahiya siya. Okay. Naipako siya sa krus. Kahindik-hindik, kahiya-hiya ang nangyari sa kanya. But he took up all. Okay. Pero anong bilin ng Panginoon Jesus sa mga disipulo niya, hindi ba nyo kayo manalangin? Kaya nga, we need to pray a lot for us to overcome our flesh. Okay. We need to overcome. Balik tayo sa Matthew 16. Inuna ko lang yun. Sa Matthew 16, verse 18. Okay. Simulan natin sa 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon ang anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino bang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng botong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ituloy natin sa 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. That's why how the church become powerful, ang church must stand by the truth in Jesus. Church that is founded on the rock, church that is founded by the truth, on the truth. Okay, the church who holds the truth in Jesus. Okay. Kaya nga, we have our prayer, unison prayer. Ano yung sabihin ng unison prayer? We, as a church, united as one to pray for our church concern.
And pinanghahawakan po natin in Matthew 16, verse 19, anumang hindi natin na ipapahintulot dito, heaven will work for the church. Angels will work for us. Kaya nga, katamaran na lang po talagang manalangin. Minsan, tama po ba? Kaya walang napangyayari. Kaya walang napapala. Ang mga walang pananampalataya, nanalangin naman ako, hindi naman ako sinasagot. Minsan lang pala siya nanalangin, ano? Kaya nga inuutosan tayo to pray without ceasing. Never stop in praying. You'll never know. Next year on this day, nasagot na ang iyong panalangin. I have this kind of prayer. I have a thing against sa trabaho ko, yung halimbawa, yung pagpapresent din kayo ng sayaw, pag-party, I am fully against that. Sabi ko, lingkod ako ng Diyos, ayoko. I prayed, sabi ko, nandun na nga isipan ko, gusto ko nang mag-resign. Dahil lang doon. Sabi ko, December, mag-resign ako sa ayoko. Ngayong year, wala kaming party. I prayed that last year. And how come this year, wala? Kaya nga, God is looking. Sabi ko, even little prayers are heard by God. Kaya nga, kailangan din natin pag-ingatan yung mga prayer natin. Handa ka ba na panindigan yung pinapanalangin mo? Handa ka ba na itrabaho ang yung pinapanalangin? Okay. Nananalangin tayo ng 100 souls. Kasi di pala natin kaya alagaan, mapahamak pa sila. We must be strengthened. Kailangan natin mapalakas. Mas madami pang maging prayer warriors. Ibig sabihin, mas matindi ang panalangin para mas pagkatiwalaan po tayo. Okay. Upang pagkatiwalaan tayo, kasi nga sa maliit na meron tayo at napagkakatiwalaan tayo, nakikita po ng Diyos, hindi po bulag ang Diyos, mga kapatid. Alam niya ang ating kakayahan. God knows what we are capable of. Pero sa ating incapacity, hindi naman po natin lilimitahan ang pagkilos ng Diyos. Amen po ba? That God will work, that He will add faithful ones. Marami tayong kailangan ipanalangin na magtagumpay, na makatako dito. Kasi maraming nagde-desire, nagsasabi, ay, doon ako sa church yung magsimba, gusto ko doon. Ay, pastor, doon ako magsimba. Kailan, anong oras ba ng kanyo, service nyo? Hindi nagtatagumpay. Because we know, ang kaaway, ginagawan sila ng kadahilanan para hindi dumako dito. Kasi we hold the truth. Once nalaman nila ang katotohanan, may dadagdag sila sa kaaway ng dyablo. Kaya we are struggling. Kailangan natin mas patuloy na unawain sila dahil nga, kung tayo nga nag-i-struggle na alam ang katotohanan, how much more sila na lalapit palaang. Okay. Kaya mas manay po sa atin ang habag. Andun yung habag na ipanalangin, maunawaan why they are struggling to come. Dahil may laban. Kaya kailangan natin mag-intervene. We must, doon tayo, mag-dwell. Makipaglaban tayo in prayer. Okay. We must pray a lot na matanggal ang mga hindrances, matanggal ang mga kadahilanan na mga tao natin ilangit sa Diyos. Amen po ba? Kasi totoo, spiritual po ang ating laban. Okay. But we must be the church of Jesus that can never be shaken. Anong ibig sabihin na can never be shaken? Darating man ang bagyo, di ba? We will stand. Like the Nara, natutuwa ako sa Nara eh. Nabuwan na yung santol, nahati na nahati na yung mangga, eto, suway-suway lang. Okay. Mararamdaman natin talaga yung pag-alog. Okay, yung malakas na hangin, ang lakas po ng hangin. Tuwang-tuwa ako sa Nara, tinitignan ko talaga yung Nara tree sa tapat ng ating church. Walang na-break na branches. Galing. Tibay. Kaya nga that is our national tree. Okay. It represents strength. And let us be that one.
Na, andyan man yung problema. Andyan man yung pagbubulo ng kaaway. O pero, ganun lang. Pero andun ka pa rin naninindigan sa katotohanan. Alam mo ang iyong pinapanindigan. Ang totoong pinagpala sa katotohanan. Dumating man ang lahat ng problema, pero dapat bumalik ka sa Diyos pagkat alam mo na ito ang katotohanan. Sabi nga ni Pedro, to whom shall we go? Saan kami pupunta? Sa John chapter 6, saan pa kami pupunta? Kasi nga, pagkatapos pa i-preach ng ating Panginoon Jesus, I am the bread of life. Kung hindi niyo ang makumakain lamang, those who eat my flesh and drink my blood will have eternal life. Okay. Pero ang hindi sumusunod, hindi susunod sa bagay na ito, will not have life at all. Ang sabi ng iba, this is a hard teaching. This is a hard teaching. Okay. And people deserted Jesus. Diba? Kaya, ito yung isa sa nagpapaalala sa akin na Norman, Pastor Grace, na may aalis, because they cannot. This is a hard teaching. Kaya hindi na nila kaya. That's why people deserted. Si Jesus nga, habang nagkakayag. Sabi dito sa 16, on hearing it, many of his disciples, ibig sabihin, marami sa kanyang natuturuan na, said, this is a hard teaching. Who can accept it? Okay. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? For 62, John 6:62. Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? This 63, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Yet, there are some of you who do not believe. Okay. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. 65. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. Thank you, Jesus. God enabled us to come to Him. Okay? 66. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Jesus Himself experienced being deserted by His disciples. Sa totoo lang, masakit po talaga. Umiiyak po ako. Literal. Na after mo alagaan, tulungan, i-cash out ng ilang beses na yung taong yun. Tapos natalikod lang sa katotohanan. Ang sakit. Totoo lang. We have been from first year ng ministry dito sa Aurora. Ang daming nag-turn back. But Jesus Himself experienced it. Who am I to complain? Minsan sa katigasan, sabi ko, ay, tamadong-tamado tayo lahat sa Jonah. Ayoko na! Bakit ako mag-ahayag? Pero we must repent. Dahil nga, nais pa rin ng Diyos na kahabagan ang bawat lugar kung nasaan ang kanyang mga anak. Remember, it is not just Aurora. Cagayan de Oro, Pampanga, San Jose, aalalahanin po ng Diyos kung ikaw ay manindigan sa katotohanan. Yung preaching nga kagabi, dahil lang kay Noah, inalala niya si Noah and his family, kasama ang kanyang pamilya. Because Noah is faithful to God. Even in the faithless generation, tinutuya si Noah, sinasabihang baliw, nararanasan niyo na ba? Tinutuya na kayo sa iyong lugar. Kung anak kayong baliw, Jesus pa kayo. Pero nanindigan po si Noah, kaya po sila ligtas. Our goal is to go inside the ark. Katulad po ng pamilya ni Noah, ibig sabihin, we must be inside Jesus. We must possess the name Jesus and never to let it go. Kung pinanghawakan mo ng katotohanan sa pangalan ni Jesus, never mo itong bibitawan. Bakit? Buhay, kaligtasan ang nasa pangalan ni Jesus, bibitawan mo dahil nasaktan ka. Bibitawan mo dahil hindi ka nagustuhan. Bibitawan mo dahil nahirapan ka na. We must never let go. Dahil once lang ay bibigyan.
pagkatapos malaman ng isang mananampalataya ang katotohanan. In Hebrews chapter 10, verse 26 to 27, pagkatapos malaman, kaya nga doon tayo nag-iingat, pagkatapos natin malaman ang katotohanan, tapos tatalikod tayo, pakilagay nga po doon. O, basahin natin na, matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan, at pagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablaw na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. It is a dreadful thing to fall into the hands of God. Ang paulit-ulit ko sinasabi, ang pinakamahirap pong kalabanin, ang kahintik-hintik na maging kalaban natin, ay ang Diyos mismo. Kaya after we have come to know the truth, and then we continue deliberately, pag sinabing deliberately, sasadyain mo na talagang magkasala, at ang pinakamahirap ang tatalikuran mo na talaga ang katotohanan, then, hindi po maaari na ipapako muli ang ating Panginoon Jesus. Magsashed ulit ng blood ng ating Panginoon Jesus para sa iyo. Once and for all, Jesus offered Himself for us. Okay. In Isaiah 53 verse 5, ang sabi doon, by His wounds, we are healed. Okay. He is pierced, nasugatan siya para sa ating mga kasalanan. Ilagay nga po, Isaiah 53 verse 5. He is wounded. Tinanggap niya ang lahat. Okay. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. In English nga po, NIV. Na every time nakakaramdam tayo ng sakit, ito po ay pangahawakan natin. Tapos na. Tapos na dinanas na ito ng ating Panginoon Jesus upang tayo po ay makaranas po ng kagalingan. Makaranas ng kaginhawaan. Okay. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, we are healed. Kaya nga hindi pwede na manatili tayong may sakit. Praise God. Monday, grabe po, sa sobrang lamig, inatake ako ng allergy. Hindi tumitigil. Hatching! 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 Hindi tayo tumitigil. Father God. Kaya na, hindi na kami lumabas nun. Hindi tumitigil. Bahing magpay. Alam mo yung andun, alam mo yung pakiramdam na dyan lahat. Yung mabigat na parang gaganong ka na. I thank God. After prayer, after casting out, wala na po akong sakit. As in, hindi na po bumahing ni minsan man on the Wednesday. Hindi po nagtatagal dapat ang ating sakit. Pero hindi ko po sinasabi na hindi tayo magkakasakit. Pag tayo ay mananampalataya na, hindi po. Kailangan po na manindigan tayo na ano ba ang ating maranasan. God will make a way for us. God will give us the healing that we need. Hallelujah! Okay. Alam niyo kung paano tayo mapapalaya talaga sa mga sumpa? Never. 2025 never be absent on the Lord's Day. Amen. Never ever. When you obey, number 1, to make the Lord's Day a holiday, ipamili ng araw ng pananampahan, to give the highest glory to God sa kanyang araw niya, mapapalaya tayo sa mga sumpa. Bakit? In Exodus chapter 20 verse 5, bakit nasumpa? At to turn to 4th generation ng mga tao, kasama ang mga anak. You see? Because of iba ang ginawa. Exodus chapter 20 verse 5, sa 10 commandments ito, ano? Okay. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, ay maparitughuing Diyos,
ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saninlahi. Tingnan niyo sa 6. Ngunit ipalaram ako ang aking pag-ibig sa libo-libong saninlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Mga kapatid, sumpa ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag mo silang yuyukuran. Ibig sabihin, the idols of this world. Hindi lamang po yung naukit na sinasabi ng Isaiah 44. Nakakatawa yun eh. Basahin nyo na lang. Isaiah 44 verse 15, kasi ito naman yung taon ng translation, di ba? I'm sorry, but not sorry. Isaiah, basahin nga po natin, Isaiah 44, 50 to 80. Yung isang manlililo, pumutol na isang buong kahoy. Isaiah 44, 15. 15? Apo, 15. Ang kaputol, basahin na po natin ng malakas. Ang kaputol ng kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang minuto para sa bayan. 8:16. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nanilihaw ng karne. Sarap. At nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ganito, salamat at hindi na ako kiniginaw. Okay, 17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga ng Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa libuto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. 18. Ang mga taong ngayon ay mga mangmang. Ulitin natin, malakas ha, samahan niyo ako. Okay, basahin po natin, ito ng live. Isaiah 44 verse 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Awayin niyo po ang Bible, huwag po ako. Okay. Why people of this world ay napakahirap turuan? Ang ipaglalaban nila, ang tinanggap ko ng relihiyon nung ako ay sinilang, doon ako mamamatay. Ulitin natin, ang mga taong gayon ay mga mangmang. The Bible says, Jesus says, it is not me who says it. Okay? Ligtas ako doon. Okay. Pero ang trabaho ko ay ihayag. So, iidamay nyo na ako. Okay? Kasi nga, Jesus is in us. Okay? Hallelujah. Bakit kailangan natin every Lord's Day, we have to overcome. We have to succeed para matanggal na po sa atin ang ating mga sumpa. Pero if we continually disobey, we will be like just our ancestors who disobeyed the Lord. Kasi Lord parang nang alam nila noon eh. Who disobeyed our God. Dahil pinipili nila ang sarili nilang kalooban. In Exodus chapter 20, verse 6, anong pangako ng Diyos? Ipadaram ako ang pag-ibig ko sa libo-libong henerasyon. That's why, kailan magsisimula ang pagpapala? When you started to obey, to know Jesus and to obey Him, that's the start of blessing. In you, hindi siya backward. Pero hanggat may pagkakataon tayo, at yung mga nauna sa atin, our elders, mga mas nakatatanda sa atin, magulang, na hindi pa talaga nanampalataya, we must never stop. Napanghawakan din naman in Acts 16:31 that sa isang tahanan na may isang totoong mananampalataya, habang ng Diyos ay paparanas niya. Upang ang buong sambahayan ay manampalataya. Ang aking tatay, Pastor Arsenio, 7 sila. Pang-5 siya ang pastor. The rest, anong ibig sabihin nun?
We have the same struggles. We have the same struggles. Okay. Ilang taon na po siya naglilingkod. Ilang taon na niyang iniiyak. Wala pa rin. Kaya we must never give up. We must never give up. That's our work. That's our burden. Kaya tayo ang mapagpala para makita nila. Hindi eh. Tinitingnan pala din nilang physical natin kalagayan. Hindi pa tayo pinagpapala. But let the blessing of God start in our soul. Our physical will be blessed. And the world, our environment will be our blessed. Kaya tuwag-tuwa po kami pag andun yung pastora. Thank you, Jesus. That by that, add more testimonies. Ibig sabihin, add more prayers. Paano ka magpapatotoo kung hindi ka naman nananalangin? Wala ka naman hinihiling. Ask, and it will be given unto you. Ask. Kaya ang John 15:7, kasama sa slogan natin, pinangahawakan natin for this year, remain in Jesus. Remain in His Word and ask. Okay. Napakasimple, di ba? Pero napakahirap mag-remain. Okay. Ipinadala po ang salita ng Diyos para ating paniwalaan at ating sundin. Okay. Ibinigay sa atin ang salita ng Diyos para tayo pagpalay. Paano kayo nagpapala? Pinagpapala. Dahil ba nagbibigay kami ng pag-grocery sa inyo? Nagbigay ba kami ng package? Nagbigay ba kami ng bigas? Ay, ibang usapan naman nung may calamity tayo. Kasi nga, ang ibig sabihin kasi nun, katulad ng mga Corinthians, yung halimbawa, tagtuyot sa Jerusalem, magbibigay yung mga ibang mananampalataya for them. Their pledge for them. Para ka mag-survive. Okay? Survival yun. Pero yung, punta kayo dito, bibigyan namin kayo ng bawat pamilya isang sakong bigas. Wala po tayong pang-act na gano'n. Okay? Pero, our offerings is the truth. Okay. Pero yung mga bata, kailangan talaga pakakainin. Parang siyang meron tayo. Yun naman ang meron tayo. Ano? Okay. Ang ibig ko sabihin, okay, we must be the church who holds firmly to the Word of God. Na ang bawat isa sa atin, even kayo po na nakikinig online, when you hold to the Word of God firmly, fervently, pinangahawakan ninyo, ay mararanasan. Ang ibig ko sabihin, ang inihahayag po at pinagtratrabuhan ng mga lingkod ng Diyos, at kayo din naman ay mga lingkod din ng Diyos. Bakit? You accepted the appointment. You are now a servant of God. Pare-pareho tayong lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat sa atin ay may gampanin. Okay. On attending the Lord's Day, huwag po natin itong gawing obligasyon lamang. Now, we are here just for obligation. Sinabi ko na kanina. We must come here out of love to our Lord Jesus. Kailangan natin ipilit na mananambahan to make this day a holy day, fully concentrated to Him because we love Jesus. Sabi ng ating Panginoon Jesus, anyone who loves me will obey me. Kaya kasi nungaling. Ang sinasabi, kilala nila si Jesus pero ayaw sumunod. Okay. What is to drink His blood and eat His flesh? Kaya nga sabi ng mga nakikinig, mga disipulo, mahirap itong katuruan na ito. Sino ang tatanggap? Mabigat din naman po ang katuruan sa iglesia nito. Sino ang tatanggap? Sino ang mananatili? Okay. Ito tayo sa main text natin. Sa 41. Nagpulong-pulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nilang, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit?
Kaya sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo sa Kanya at lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Only Jesus Christ the Son. Pakatandaan ninyo ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. 49, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilaw, ngunit sila'y namatay. 50, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang sinumang kumain nito ay hindi mamamatay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan. Mabuhay ang sanlibutan ay ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. 52. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. 57. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yun. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Hallelujah. Kaya nga 60 onwards, sabi ng mga disipulo niya, sinong tatanggap sa turong ito, katuruan ito? Mabigat ang katuruan ito. Ano po bang ibig sabihin? To eat His flesh and to drink His blood. Jesus is our spiritual drink and our spiritual food. Ibig sabihin, the word of Jesus is our spiritual food and our spiritual drink. That's why, umpisa pa lang, ito na yung preaching, we must listen and obey. We are here, you are here now. Our goal must be to listen and obey. Ano naman, kung ang dami natin alam, natapos mo na lahat ng foundation of truth, foundation lahat ano? Kasi nga, foundation of truth. Natapos mo na siguro lahat ng Berea Academy, okay. But if you are unwilling to obey, it is nothing. Sabi nga ni Pastor Raymond, it is useless. Unless we eat His flesh and drink His blood, we cannot have eternal life. Why? Bakit po nagbibigay ng appointment? We want you to work. We want you to work for the maintenance of your salvation now. Ang kaligtasan ay libre sa lahat. It is only by Jesus that we can be saved. But the problem is, pagkatapos mo tinanggap ang kaligtasan sa Panginoon Jesus, if you don't have any work, how can you be maintained? Tignan nyo, ang sasakyan na hindi ginagamit masisira. Kahit naman ang mga equipment, di ba? Ang mga lutuan electric, pag hindi nagagamitin, masisira mga yan. Kaya, motor. Bakit yung motor? Si Frida, pinapagamit kay Brother Russell. Kasi nga, hindi nagagamit, masisira. Okay. Kasi nga, hindi gumagana.
gumagalaw. That's why we need to work. We need to work. We need to work. There is the emphasis to bear fruit. Why? In our struggle to work for Jesus, in our struggle to continue in faith, doon po tayo humihinga. Pero sige, mag-relax ka. Gusto mo bang matulog habang buhay? Sino dito nag-e-enjoy sa pagtulog? Pero di ba, pag enough na yung tulog mo, magigising ka talaga automatically. At pag itulog mo pa na itulog ng sobra-sobra, sakit sa ulo. Kasi nga, the body itself, alam niya, ilan lang yung oras na dapat mo naman talagang ipahinga. Ang katawan din naman, magre-reklamo kapag wala kang pahinga. Kaya nga tayo nagkakasakit, pag kulang na talaga sa pahinga. Kaya one way to treat diseases is to rest. Pero kung hindi na talaga masusolusyonan ang sakit, rest forever. Gusto niyo yun? In this faith life, we are not to rest. We are here to work. We are here to bear fruit. We must be blessed to bear fruit. Okay. We must be blessed by the Word of God na tinatanggap natin, pinapakinggan natin, mapagpapala tayo, sumusunod tayo, kaya nga tayo nadadagdagan ng patotoo. Dahil na ituturo sa atin, ito pala ang dapat kong gawin, kaya susundin ko. And you will see how God will work if you obey. Okay. But to the disobedient ones, okay, sumpa talaga ang nakaabang. Okay. In Jeremiah 17 verse 5, di ba nga, kapag tayo nagtitiwala sa ating sarili o sa ibang tao, sumpa ang atid. Okay. Ito ang masakit na nabasa ko kanina. Gising ako, hindi na akong magulgol. In Jeremiah 48 verse 10, if we lax in our service to Him, alam niyo bang susumpain tayo? Ganon din naman talaga sa Malakay. If we do not revere His name, susumpain din tayo. Pero matindi yung Jeremiah 48 eh. Excuse me. NIV please. Curse on him who is lax. Basahin natin na sabay-sabay. A curse on him who is lax in doing the Lord's work. Ulitin natin. Curse on him who is lax in doing the Lord's work. A curse on him who keeps his sword from bloodshed. Ang utos po sa mga Israelita sa pagkakataon ito ay to kill the Moabites. Kasi kalaban sila. Kaaway sila ng Diyos. Ngayon, susumpain din ng Diyos ang hindi papatay sa mga Moabites. Okay? Susumpain ng Diyos ang hindi tutupad sa kanyang tungkulin. Okay. 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 Gets? Okay. Hindi kayo naatasang missionary for nothing. Hindi kayo naatasang a teacher for nothing. Me also. I am not the pastor for nothing. We must do God's work. Never to relax. Never na magpabaya. Na susumpain talaga tayo ng Diyos. In Malakay, kapag hindi natin napaparangalan ng pangalan ng Diyos, sumpa ang hahabol sa atin. Maging ang ating mga pagpapala ay maaaring sumpain ng Diyos. Anong maipagmamayabang natin? Ang hindi pumatay sa Moabita, susumpain ng Diyos. Anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? Hindi naman tayo pwede pumatay sa Moabites ngayon. Hindi tayo magpalayas ng demonyo. Talagang sumpa ang iniipon natin. Hindi pa ba tayo magka-cast out ng demons? Hindi pa ba tayo magka-cast out ng mga negative thinking natin, negative emotions natin? Cast out! Cast out! If you have the spirit of fear, palayasin mo. You have the spirit of doubt, palayasin mo. May spiritong negatibo na, spirit of suicide, palayasin mo. Sumpa ang hindi talaga susunod sa kalooban ng Diyos. Trabaho po natin ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Who is the pattern of our obedience supposed to be? Sino ang ating susundan? The pattern of our Lord Jesus Christ in Philippians chapter 2, 5-11.
Daily yun na binabasa. Bakit? It must be the daily pattern of our obedience. Na bagamat siya ay Diyos, diba? Nagpakumbaba siya. Hindi lang sa pisikal, but hanggang sa kamatayan. At hindi lang simpleng kamatayan. Kamatayan sa krus. Kaya are you ready to die for Jesus? Doon na susukat eh. Paano tayo mapapatunay totoo? When struggles come, when testing is coming, darating ang mga temptasyon, darating ang mga pagsubok, pipiliin ba natin magtagumpay? Amen? Amen. Hallelujah. Piliin po natin na mapagpala. In Psalms chapter 1 verse 1, Psalms 1 verse 1, who is the blessed one? The blessed one is the one who obeys. Hallelujah. If we want to be blessed, gusto natin ng pagpapala, we must choose to obey. How can we overcome now? Last verse. Revelation chapter 12 verse 11. We must overcome by the blood of the Lamb and by the power of our testimonies. Revelation chapter 12, verse 11. Last verse, bago tayo manalangin. Revelation chapter 12, verse 11. Basahin nga po natin. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Minsan pa, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Okay. Kaya we confess the blood of Jesus. We thank God for the blood of Jesus. Okay. Kaya awitin natin, thank you, Jesus, for the blood applied to us. Dahil napapalinis tayo. And by the word of testimony, why? When we testify, pinapahiya natin ang kaaway. And we give glory to the name Jesus. The emphasis of our testimony, to give glory to the name Jesus. Okay. Mabigyan natin ng parangal ang pangalan ng Diyos sa ating buhay na siya ay buhay. We are not worshiping a dead God, a mute God, na walang magawang Diyos. Okay? But we are worshiping and we are serving the God who is alive. Ang Diyos na buhay. Amen po ba? The flesh and blood of Jesus Christ is given to us. Ibinigay po sa atin. Ngayon, naman, anong hinihiling ng Diyos sa atin? Are we willing to live our life in obedience to His Word? Andun na po ba tayo? Buong-buo na po ba yung pagnanais natin talaga to live for Jesus? Kailangan po natin patuloy na panghawakan ang kanyang salita. Sa mga salitang nihayag sa iglesia nito, huwag natin gawing trapo. Huwag natin gawing pasahan. Huwag din natin gawing parang fruit salad na for a special occasion lang. The Bible must be our daily bread. And we need to obey daily. Amen po ba? If we do not eat His flesh and drink His blood, hindi natin makakamtan ang pangako ng ating Panginoon Jesus na buhay na walang hanggan. Kaya nga, every opportunity for us to work for Him is a blessing. Okay? Kaya huwag natin kabigatan. Huwag natin gawin kabigatan ang pananalangin, ang pagmiministeryo, ang pag-evangelize, ang pag-pray whenever we have the opportunity to pray for others. Do it. Huwag kang matakot. Kasi hindi ko magpapagaling. May sakit ang kapatid mo, lay hands. May sakit ang nanay mo, lay hands. Okay. Hindi naman kailangan sa ulo. Kaya ang instruction namin sa members, sa balikat, ang may nagtanong, paano ko pag ulo masakit, pastora? Okay. Ang pinakamahalaga, obey. Okay.
Bakit hinahayaan natin na dinidisregard ang mga members is sa body? Because may head pa rin. Okay? We give in due respect to our head, Pastor. Kung mapapansin nyo, hindi po ako naglilay hands sa head ninyo. Nakita nyo? Did I lay hands on your head? Hindi po. That's my respect. Okay? Dito ako. Kasi may tinalaga po ng Diyos to be the head. Okay? Yun naman po yung ang pinakamahalaga dito, how much are we willing to obey? It is our life. Nakasalalay po ngayon ang ating buhay na wala hanggan. And the most urgent thing ay sumunod. Okay? Sumunod. Hindi natin alam anong oras tayo mababawian ng buhay. Kaya nga, siguraduhin natin na hanggang sa ating huling hininga, tayo po ay nakasunod lamang sa kalooban ng Diyos. Amen. Pagkakataon ito, tayo nga po ay magpasalamat sa Diyos at manalangin. Panalangin nga po natin, tunay nga, for us to eat His flesh and drink His blood. Let us repent sincerely to God sa mga pagkakataon na hindi tayo sumusunod. Tayo po ay manalangin. Jesus, Jesus, Jesus. Father God, we thank you for the blood of Jesus that is applied to us. Ama, maraming salamat sa masaganang salita mo, O Diyos, Ama. Sa salita mo, O Diyos, na pinagkakaloob mo sa iglesia ito. Sa bawat anak mo, nagnananampalataya at nagnanais ng katotohanan sa iyong salita. Ama, tulungan mo nga kami. Patuloy, Father God, for us to be able to eat the flesh of Jesus and to drink His blood. For us to listen, and obey, O Diyos Ama, na kami sumunod, O Diyos Ama, maglingkod, O Diyos Ama, para sa karangalan ng iyong pangalan. Ama, patawarin mo kami sa mga pagkakataon that we ever lost in our service to you. Patawarin mo kami, O Diyos Ama. Patawarin mo kami, O Diyos, Father God, tulungan mo nga kami na patuloy na magtagumpay. Help us, Father God. Help us, Father God, Jesus, Ama. We pray for the blood of Jesus. For this, Ama, for the word of Jesus to be applied to us. Ama, na mga salitang napakinggan namin sa araw na ito, ito ay butil ng buhay. Ama, patuloy nga ng Banal na Espiritu ang siyang magpaalala sa amin upang hindi matakot ng kaaway ng Ama ang mga salita na pinagkatiwala mo sa amin sa araw nito. Ama, dinadalangin ko sa bawat anak mo, Diyos Ama, tunay ka na naririnig ang tinig mo. Father God, magkaroon kami ng buong desisyon sa paglingkuran ka. Father God, in every position that you have assigned to us, help us to be faithful, Father God. Bless us, Father God, and help us to have fruit. Jesus, let us bear fruit in your name. Father God, let the fruit of the Holy Spirit be manifested to us. And let us have the fruit of the soul, Father God. Ama, patuloy nga na dinadalangin namin sa mga nagnanais, O Diyos Ama, at tunay nga masamahan kami. Maging kasama namin dito na sumamba sa iyo. Father God, help them, Father God, na magtagumpay. O Diyos Ama, nakikita mo ang kanilang mga pagnanais. Father God, we pray for them. Let them come, let them overcome. Ama, sa mga narito, Diyos Ama, sa bawat magagawa. Ama, ininadalangin ko sa mga patuloy na katatagan, patuloy na paninindigan sa katotohanan. And let the power of your name be manifested sa bawat buhay, Diyos Ama. Let us overcome by the blood of Jesus. Let us overcome by the power of our testimonies. Father God, bless us more, Father God. Enrich our soul. Let us grow more in Jesus' name. Ikaw ang aming dalangin, O Diyos. Dumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan. Ama, lubos ka ang aming pasasalamat sa araw nito. Thank you, Jesus. Ito ang aming dalangin. Depending only on the most powerful name. The name above all names. The name of Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Pastor Raymond. Amen. Let us pray. Maraming Diyos, makapangyarihan,
Kami po ay mga nagpapasalamat, hindi lamang sa mga salita na nahiyag mo sa pamamagitan ko. Salamat din naman sa lingkod na ginamit mo sa araw na ito upang magayag sa amin. Naway pagpatuloy mo, Ama, na siya mapagpala pa sa iyong mga salita, sa kanyang tunilingkod, taglay niya ang araw-araw kagalakan, hanggang din ang lahat ng biyaya at pagpapala, even your favor be upon her, para na patuloy pa siya magagamit para sa karangalan na iyong pamalan na ipahayag pa ang katotohanan na magagamit na ang mga kaluluwa na ilalapit at nasa kanya ay patuloy nga mabuksan at ganun din gamitin mo ang kanyang buhay na hanggang sa huli nga po siya makakapanatili in the name of Jesus. Amen and amen. Let us pray for benediction. Stand.